masigla, pinagpala at medyo mainit na hapon sa bawat isa. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Parang hindi ata nakatulog yung iba. Nakatulog ba kayo? Kitang-kita naman, fresh na fresh, maganda at gwapo kahit bagong gising. Amen ba? Isa nga pong malakas po na palakpak. Nag-enjoy po ba tayo sa ating camp? Nag-enjoy ba kayo? Amen. Tayo na po tayong lahat. Masaya po pa sa pamilya ng Diyos. Amen! Pakipisil naman yung pisngi ng katabi mo. Sabi mo, kapatid, mamimiss kita. Oo. Ilang araw na lang, maghihiwalay na tayo. Pakipisil yung balikat niya, yung pisngi niya. Yakapin mo na yan. Sabi mo, mamimiss kita. Mamimiss mo ba yung kapatid mo na yan? Parang napilitan yung iba. Pakiyakap naman. Ang bango-bango niyan, oh. Diba? Isa nga pong malakas sa palakpak. Hallelujah! Tunay nga pong masaya sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Gising na ba ang lahat? Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Isa nga pong malakas na hallelujah! Parang tayo na rin dito. Gising kayo ngayon? Sa palakpak. Tunay nga pong magkalaya sa presensya ng Diyos. Nag-uumapaw. Sapagkat ako'y iyong iniligtas, binigyan ng pagkukuhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Purihin ka, Ama.
sapagkat ako'y iyong iniligtas, pinigil ng bagong buhay, pinanaya, pinagdalawan. Sapagkat ako'y iniligtas, pinigil ng bagong buhay, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Alam ko, excited na ang bawat isa na makapakinig ulit ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman po pakailangan po ang ating mga sarili, ang ating mga Biblia. At tayo na po'y makikinig po ng salita po ng Diyos. Hindi ko na po patatagalin pa. Tinatawagan ko na po ang ating speaker sa hapon po ito. Wala po ibang kundi si Pastor Joel. Purihin po ang Diyos, sa po ng ating pastor. Praise God, hallelujah. Ang buhay, magsabi ng amen. Yung tulog na, magsabi ng amen. Praise God. At least, ito ang pinaka-crucial, no? Critical na oras. Kasi, karamihan ng ating katawan, hinahanap yung matulog, magpahinga, pag itong oras. Pero, gusto ko po kayo na manatiling gising. Sapagkat, very crucial din, delikado ang kalagayan natin ngayon. Tayo man ay maging believers o unbeliever. Okay? Karamihan dito sa inyo, you spend 600 pesos para lang makasama sa camp. Ang iba nag-sacrifice, no? Kadalasan mga pastor ang nagsasakripisyo, may sama lang kayo sa camp. At meron kayong dapat na kasama ang inyong mga mahal sa buhay, pamilya, pero sinacrifice nyo rin para lang kayo pumunta sa camp. Amen? At ngayon nakikita ko sa inyo, ang pagkasakripisyo nyo, kahit mainit, kahit nasiksikan sa kwarto, kanina madaling araw, naglalakad ako, bumaba ako doon, nagulat ako, may mga nakapwesto pa rin din sa baba, no? At any rate, sa kabila noon, nag-uumapaw sa puso ko po ang kagalakan dahil kayo ay uhaw. Sabi ko nga sa kausap kong pastor kanina na Tagiban Church, ang mga member sa Rema ay sila'y uhaw katotohanan. Gusto nilang makapiling ang Panginoon sa camp na yon. Okay. Andiyan pa ba kayo? Ngayon, sa maikling oras, kasi hanggang 3:45 lang ako, no? 30 minutes. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na bagamat tayo ay kontento na sa araw-araw na tayo kumakain, yung routine na ginagawa natin na pag-aaral sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, pasok sa trabaho, uwi sa bahay, pahinga, no? Pero ang sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Si Jesus ang nagsabi niyan. Ng tao ay hindi nabubuhay lamang sa mga gayon, bagkus sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa Diyos. Okay? At ang sabi po ng Bible sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So yung mga sinasabi ng iba na kapag tao ay namatay, parang parang bolang apoy yung ang tawag doon? San Telmo. No? Yung iba sabi, magstay pa raw ng 40 days, no?
kagaya ni Lord Jesus. No. Ang sabi doon, Hebrews 9:27, minsan lang sa isang tao mamatay, pagkatapos noon ay paghuhukom na. No? Sa mga hindi nakakilala kay Kristo, sa mga walang Kristo. Pero kung meron kang personal na relasyon sa Panginoon, may sinabi si Pablo doon sabi niya na sa Colossians, to be absent from this body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, kapag wala ka na sa katawang ito, kasi bahay lang ito kasama mo ang Panginoon. Ngayon, 27% ng Biblia ay patungkol sa prophecy, sa hula. And this is better than prophecy of yung Nostradamus. Okay? Sapagkat ito ay walang mintis. Halimbawa po, ito po ay sinulat ng 1,500 years ang pagitan bago na kumpleto yung 40 writers ng mga writer. 40 na mga manunulat ang nagsulat ng Biblia. 66 books, kaya nga tinawag sa Greek na Biblos, ibig sabihin, books, no? A library of books. Okay? At andiyan pa ba tayo? Okay, 27, ang iba'y natupad na. Halimbawa, dun sa Micah chapter 3 verse 5, ang sabi doon, okay, yung pinaka-ancient muna, no, na nagkasala si Adan, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos kay Satanas, mula pag-aawain ko ang lahi mo at lahi niya. Sa lahi niya, lalabas, sa seed niya, dudurugin niya yung ulo mo, yung sakong niya, madudurog mo. Yun ang cross of Calvary. Pero yung ulo mo, madudurog niya. It means, victory sa Panginoon. Nakalagay sa Romans chapter 16. Okay? And 1 John chapter 3 verse 8, si Jesus ay nagpunta upang wakasan ang gawa ni Satan. Amen? Andiyan pa ba tayo? Because dumating siya upang wasakin ang gawa ni Satanas, pumatay, magnakaw, manira. Pero ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng buhay ng walang hanggan at to give you life and to have it more abundantly. Okay? So, Micah, natupad na yun, no? Sa krus ng Kalbaryo, yung pinapisay ng Diyos. Sabi niya, dudurog yung ulo mo, no? Si Jesus sa cross of Calvary. Tapos, ang sabi sa Micah chapter 3 verse 5, a woman shall bear a son. Tapos, ikinote yun ni Mateo sa chapter 1 verse 21 from the book of Micah. Alam nyo, ang pagitan ng taon ng dalawang scripture na yon, Old Testament and New Testament, ay about 300 years. Katumbas ng pagkaalipin ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Okay? So, it means, yung Messiah na hinula ng Bible ay talagang literal. No? Ibig sabihin, kasi dumating siya, tao, no? Nagkatawang tao ang Diyos, ang berbo, nagkatawang tao. At nakasama ng mga tao, sabi sa verse 14 of John chapter 1. So maraming scriptures ang natupad. Pero sa panahon natin ngayon, na tayo kasi ay nasa AD 2024 na, merong isang hula sa Bible na hinihintay nating matupad. Walang iba kung tinatawag na rapture. Sa denomination, doon sa mga grupo ng mga pastor na nasalihan ko, hindi pare-parehas kami ng paniniwala. Ang iba doon naniniwala na ang rapture at second coming ay iisa lamang. Yung iba naman naniniwala na ang rapture ay hindi totoo. Gawa-gawa lamang. No, ngayon, ang kukonsultahin natin ang Bible. Kung dapat may dala kayong Bible. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, no? Okay. Bibilisan ko, no? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Bago ako magpatuloy, ang nagsasalita nito walang iba kundi si San Pablo, no? Sa Romans chapter 11 verse 13,
Ang sabi niya, siya daw ang apostol na isinugo ng Diyos sa mga hintil. Tayo mga hintil. Kaya ito ay mensahe ni Pablo para sa atin, no? Sa mga hintil na naging Kristiyano. Verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya. Okay. Merong doctrine sa Bible na kung tinatawag na identification with Christ. Ibig sabihin, kung ano si Jesus, ganun din tayo. Okay? Gaya po nung si Jesus ay binaptize, ibig sabihin, tayo binabaptize din, na tayo namatay na sa sanlibutan ito, at patay na yung dati nating pagkatao, at nung tayo ay hinango mula sa tubig, may bagong buhay na tayo kasama si Kristo. We have a newness of life with Christ. Okay? So, kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians yata yun, sabi niya, I've been crucified with Christ, ako'y napako na nakasama ni Kristo, nevertheless I live, subalit ako'y nabubuhay pa rin, yet not I, subalit hindi na ako ito, but the life of Christ which now live in me. Ang buhay na ni Kristo ang namumuhay sa akin ngayon. So, yun po ang motto ng buhay natin ngayon, mga kapatid. So dito, ituloy natin itong sa 1 Thessalonians 4, verse 15, ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Okay? Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang sulubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? Kaya nga dahil sa nabanggit kong ito, sabi ni Pablo sa sumunod na verse, kaya nga, mga taga-Rema, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Okay, ito yung propesiya ng Biblia na ating inihintay na magaganap ngayon. Naalala ko po si Pastor Boy, ang sabi niya, kung mag-rapture, kayo nang bahala sa mga aso ko, yung mga gamit ko na pinapaubaya ko na sa inyo, no? Sa loob-loob ko, ayaw ko rin pong maiwan. Gusto ko talaga sumama doon sa mahalagang event na yon, mga kapatid. Sapagkat ang Biblia, maraming sinasabi siya, maraming talata na may mangyayari sa mundong ito na kung saan uhukuman ng Diyos. May mga pastor o mga theologians na hinahanga namin, yung iba kasama namin, subalit hindi sila naniniwala sa ganito. Kasi ang pananaw nila, ang mundo daw ay pabuti ng pabuti. No? Pero kung tutusin, sa mga balita, maraming nakakatakot na balita. Halimbawa, gaya ng yung asteroid, yung minimension sa Revelation, yung wormwood. Malaking bundok yun, no? Bali, 3 tapyas yun mahahati. Sunod-sunod yun na babagsak dito sa lupa. Yung huli, pinakamalaki kasi laki ng bundok. Papait ang lasa ng tubig, maraming mamamatay sa dagat, ng mga So, isa rin yun, no? Maraming mga bato dyan sa itaas natin, hindi nga lang bato, pati mga basura, no? Mga basura ng mga kasama nating nandoon, nagtatrabaho sa taas, nakalutang lang doon. Okay? Ano pa? Ngayon, dito sa binasa natin, anong qualification? Bago tayo lumayo, no? Tingnan ko muna yung mga notes. Ang question is, meron bang rapture? Okay, binasa natin kanina, sinagot natin yon. Sabi ng iba, wala daw rapture. Kasi wala kang mababasang rapture sa Biblia. Mga kapatid, sa panahon ngayon, meron na. Maghanap kayo ng Amplified Bible, makikita nyo yung salitang rapture. No? Yung bagong translation na Amplified Bible.
Kasi yung rapture, ang salita niyan ay pagdagit, no? Na persahan. Yun ang sinasabi sa definition sa dictionary. Yung being caught up o catching away with force, no? Ang sabi ng mga taga-mundo, pagka nangyari yon, ay kinuha sila ng alien. No, yung mga nakatira sa buwan na hindi sinabi ng mga astronauts, no? So, mapapagkamala na tayo daw ay kukunin ng mga aliens. Ngayon ang question is, ano ba yung salitang rapture? No, ito yung salitang Latin, rapire, kasi yung Bible natin, yung Old Testament kasi Hebrew, Aramaic, yung New Testament naman ay Greek, Koine Greek, no? Tapos translate lahat siya ni Jerome. Bible scholars, no? Panahon ng nila Martin Luther, translate yan sa Latin na salita. Ang salitang Latin, salita ng mga Romano, mga mahaharlika na tao. Ngayon, is a dead language na. Hebrew, yung Old Testament was a dead language, pero na-resurrect ngayon. Yung lingwahe ngayon ng Hebrew. When you visit Israel, maririnig niyo yung salitang Hebreo at in-improve pa nila. No? Nag-enroll ako ng isang subject, yung nga lamang, hindi po ako natuto. Kasi, absent kasi ako ng absent eh. No? Okay. Sana tayo? So, makikita ninyo, kasi ganito, no? Kung ano si Kristo, ganun din tayo. Kung paano si Jesus Christ ay na-resurrect, binuhay muli sa mga patay, tayo din ay bubuhayin mula sa mga patay. Basahin niyo yan sa 1 Corinto, chapter 15. Buong chapter yon, dinivote ni Paul para maintindihan natin ang rapture. At saka 1 Thessalonians, chapter 4. At ikinintindi niya pa sa chapter 5, no? Kasama ang tribulation. Okay. So, kayo ba'y kumbinsido na may rapture? Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi kayo naniniwala sa rapture, maghanap kayo ng Amplified Bible. At tingnan niyo yung salitang rapture doon, nakasulat na. Okay. Okay, tapos po, ang problema namang sumunod, okay, naniniwala tayo sa rapture, naniniwala ka sa rapture, pero ang tanong, kailan mangyayari yan? No? Diyan naman nahati ang mga simbahan, ang churches. Kasi ang sinasabi ng iba, merong mga lumabas na mid-tribulation, mga technical to na word post-tribulation, and pre-tribulation view. Okay. Ano-ano ang mga yon? Ibig sabihin, yung binabanggit, no? 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Basahin ko po sa English, no? Tatagalogin po natin. Sa 1 Thessalonians 1:10. And to wait for His Son from heaven. At antayin natin ang kanyang anak, si Jesus yun mula sa langit, whom He raised from the dead, na kung saan binuhay niya mula sa mga patay. Jesus, who delivers us from the wrath to come. Si Jesus na siyang magliligtas sa atin para sa galit ng Diyos na darating. No, sa King James Version, ibang sinasabi. To save us, Jesus, our Savior, to save us from God's wrath. Ibig sabihin ng God's wrath doon, yung coming tribulation period. Opo, merong tribulation period, the 7 years tribulation period. Makikita niyo yan sa Daniel chapter 9 verse 27. Pakisulat na lamang po ninyo. Kasi kung time constraints tayo, wala na tayong hindi na tayo aabot, no? 15 minutes na lang. Mamaya, pwede nyo akong i-approach para to explain more to you kung ano yung sinasabi ko dito. Ngayon, may darating na tribulation period. Ang sabi rito ng Panginoon ni Pablo sa 1 Thessalonians 1 verse 10,
ililigtas daw tayo ng Panginoon mula sa galit ng Diyos na darating. Hindi ito tinumutukoy sa impyerno. Bagkos yung God's wrath, yung Jacob's trouble, no? Yung parusa ng Diyos sa Israel. Kasi 70, yung kapiranggot na panahon yon na hindi pa natapos. Kaya mga Hudyo ngayon, hindi naniniwala kay Jesus kasi bulag sila. They are under curse, no? O wrath of God. Ngayon, maraming naniniwala sa Panginoon at kapag sa tribulation period, talagang yung nation na ito ay susunod sa Panginoon. Okay? Romans chapter 11. Pwede niyong basahin yung buong chapter na yon. Okay po. Minsan, may kamag-anak si Pastor Boy. Andito ba yung pamangkin ni Pastor Boy? Yung nagtatanong sa kanya about Antichrist? Okay. Andito ba? Wala. Kasi nagtatanong kay Pastor, wala, no? Ang question niya, kasi ang paniniwala niya, tribulation period na raw tayo. Dito, kasi bago lumitaw ang Antichrist, kinakailangan muna matapos yung templo dun sa Israel. Yung temple sa Israel, kung i-correct ako ni Pastor Marlon, kasi nagre-research din siya, kasi pagkakalam ko ongoing, no? Supposedly, ang temple, di ba, ng panahon ni Moises, gawa sa tent, kung saan sila mapunta sa iba-ibang lugar, di ba? Tapos naging tabernacle. Tapos nung panahon ni David, gusto niyang itayo na building pero hindi siya pinayagan. Bagkus si Solomon ang nagkaroon ng approval, no? Nagtayo. So sinira 'yon ng mga yung Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylon. Yung pangalawang empire, no? Kasi ang unang empire, Assyrians. Pangalawa, Babylonian, sa Iraq din 'yon. So, nung sinira yon, so desolate ulit, no? Nung bumalik ang mga Hudyo, pinangunahan ni Zerubbabel, ni Nehemiah, nagtayo sila ng another temple, na kung saan, in-improve ni King Herod, para mapalapit siya sa mga Hudyo, no? Kasi yun ang pet na king na pinadala ng empire ng Rome para sa Israel. Na yun ang inabutan ng Panginoong Hesus, ni Jesus, nung panahon niya. Okay? Andiyan pa ba tayo? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, AD 70, sa Matthew 24, itong building na ito, makikita nyo, hindi na siya makikita na may batong nakapatong sa kapwa bato. Until now, pag napunta kayo doon, makita nyo mga bato doon, nakabalagbag. No? Nung AD 70 pa yon. Kasi, di ba, nung si Jesus, hawak-hawak niya yung cross, tapos iniiyakan siya ng mga babae, di ba? Habang dinadaanan niya. Sabi niya, weep not for me. Sabi niya, weep for your family. Sabi niya, kasi AD 70, kinubkob sila ng Roman Empire ni Emperor Titus. Okay? Ginawang alipin, nakita ko sa mga pictures, no, yung mga bata, magulang, pinaghiwalay. Tapos yung mga babaeng magaganda, no, sineseparate yun kasi binebenta eh. Yung mga malalaki ang katawan, ginagawang sa mga hard labor. So, AD 70, nagkaroon ng katuparan. Okay. So, nasaan yung Antichrist ulit, no? Balik tayo, yung Antichrist. Ang sabi ko, hindi, maring nag-exist na siya, pero hindi natin alam kung nasaan siya. Pero ito lang ang alam ko. Pag tinayo yung third temple doon sa Israel,
Kasi andun na yung kakatayin yung hyper, yung red hyper. Yung sa Numbers 19 na na walang dungis, kulay pula na baka, lalaking baka, kakatayin yon. Meron na sila, nakuha nila sa US. Talagang in-scrutiny, tama, nakapasa sa qualifications. Ano pa? Ngayon, yung from airport, dun sa Ben Gurion, kasi na-expect ng government ng Israel, sabi kasi sa Isaiah, ang mga hintil mag-worship din sa temple. So magmula dun sa temple, sa airport, merong tren na tinatayo sila, parang LRT. At may mga portion na pang pasahero, may mga portion na pang mga hayop na iaalay, diretso yon hanggang third temple para mag-worship. So walang stopover yon. Okay? At supposedly, ang third temple ay itatayo doon sa Dome of Rock. Kaya lang, pagka ginalaw mo yon, nagkakaroon ng gera kasi yung mga nasa malalayong lugar na mga Muslim, nakikialam sila. Okay? Andiyan pa ba kayo? Okay, 5 minutes. So ang pero parang pero ang pagkakalam ko, ginagawa nila yung third temple. At kapag yari na ang third temple, meron silang guest of honor. Sino yun? Yun yung Antichrist. Okay? Malalaman natin kung tayo nasa tribulation period na kasi sa treaty, sinasabi ng Bible sa Daniel chapter 9 verse 27, makikipagkasundo ang prince na yon sa Israel na 7 years. Pero kalagitnaan noon, hindi niya tutuparin na. Hindi niya natutuparin sa first 3.5 years. So, paano natin malalaman kung Antikristo nandito na? Kapag nabalitaan na natin yung sa Israel, gawa na yung third temple, nag-alay na sila doon, inintroduce na nila yung Messiah nila, Tapos sabi ng pati yung mga problema ng mga theologians kung ang rapture ba pre-trib bago mag-tribulation, kalagitnaan ba o katapusan ng tribulation, masusolusyonan na kasi kapag andito pa tayo at ibig sabihin tribulation na, titingnan lang natin yung treaty kung kailan sila nagkasundo, Halimbawa 2024 plus 3.5 years 27 kalagitnaan ng 2027 pa sa mga mid tribulation pagandaan na natin kasi rapture na. Doon sa mga post tribulation naman maghahanda sila ng 7 years. So hindi lahat yun qualified para sa rapture. Kasi ang isang doctrine ng rapture, mga kapatid, yung tinatawag na imminency. Dito na ako matatapos. Jesus Christ will come as a thief. Bilang magnanakaw. At hindi talaga darating siya sa panahon na hindi nyo inaasahan. Na kung saan sabi sa Panginoon, lahat ng tao, busy, gaya ng panahon ni Noe, sila'y nagkakainan, masarap ang kainan, masarap ang inuman, mga kasiyahan, walang panahon sa Diyos, nag-aasawahan, Busy sila sa mga bagay-bagay na wala na silang pakialam sa Diyos, sa Panginoon. At atin na mag-Bible study, o atin ka sa Bible study, saka na, pa ako busy pa ako. Pero invite mo sa piyesta, sa kainan, ando doon, mabilis kumilos, Okay, yun po nakakalungkot. So, ang rapture, may tinatawag na doctrine of imminency. Imminent. Ibig sabihin ng imminent, biglaan. Bigla siyang darating sa panahon na hindi mo inaasahan. Ngayon, ang solusyon dyan, yung sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4 na binasa natin, ang makakasama dyan, to those who are in Christ. Yun ang qualification, yung na kay Kristo. The question is, are you in Christ? Okay. Ngayon, kung if you are filled by the Holy Spirit, walang problema. Kasi yan yung nakasulat din sa Ephesians chapter 5, verse, anong verse yan? 16? Sabi, natutulog, gumising ka. Gumising ka, maliwanagan ka ng liwanag ni Kristo. Sabi niya, maging marunong ka, huwag ka maging mangmang, unawain mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa'yo.
verse 17. And verse 18, anong kalooban ng Panginoon? Verse 18, sabi niya, na ikaw ay, imbis na mapuspos ng alak, mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ngayon, kung ikay puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, siguradong kasama kayo sa rapture. Kasi lahat tayong nananampalataya kay Kristo, ay meron na tayong paunang bayad na binigay ang Diyos. Nagbayad na siya. Hindi ginto, pilak, bagkus banal na dugo ng Panginoong Hesus mismo ang ibinayad niya para sa atin. At dahil doon, pinadala niya ang Espiritu Santo, Ephesians 1 verse 13, binigyan tayo ng Holy Spirit bilang down payment, paunang bayad. At sa rapture, lulubusin ng Panginoon ang ating redemption. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa aming mga narinig. Paintulutan po ninyo na matanim sa kanilang puso't isipan at maging challenge na wag nilang ipawalang bahala yung mga kanilang narinig. Bagkus kanilang pagbulay-bulayan. Minsan lamang darating sa isang tao ang buhay ay sandali lamang. Albaga pagkakataon na ino-offer niya Panginoon ay minsanan lamang. Ayaw namin magsisi sa huli. Tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong katotohanan sapagkat nais naming ibigay ang aming mga sarili sa inyo bilang paghahanda sa muli ninyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen.